Do you believe that in every day we are facing spiritual warfare dito sa mundo? So we should really stay alert dahil hindi biro ang laban. Marami tayong mga pinagdadaan ng pagsubok, and lahat po ng mga pagsubok na dinadanas natin sa mundo, lahat po yan ay of course nanggagaling din po sa enemy, diba? Which is the devil, who is the ruler of this world. So ang Panginoon, inaalaw po ni Lord, just like what He did po noon kay Job, diba? Inaalaw niya yung mga trials, sufferings, hardships, for a purpose na para makita din yung tibay ng ating pananalig at pananampalataya sa Kanya. Pero ang talagang ating enemy is, one of our enemies is itong kalaban natin ay itong devil, si Satan. Actually, marami tayong enemies eh. The devil, the world, ourselves also. So, mapakaganda to ng verse na to. Kasi reminder sa atin talaga na kailangan nating maging vigilant, kailangan nating maging maingat. Kasi nga, the enemy is always ready to attack us. So, ito po ay isang pahayag from 1 Peter chapter 5 to 8. Sabi po ito ni Peter, Apostle Peter, dun sa kanyang sinulat na be sober, be vigilant, because of your adversary the devil walks about like a roaring lion seeking whom he may devour. So be sober, parang maging alisto ka, maging maingat ka, o parang cautious ka, kasi nga ng kalaban nga yung devil parang leon, di ba? Ang leon, paano siya na-compare sa isang lion? Kasi ang lion, di ba, parang ano siya alam niyo, nagtatago siya sa, minsan nakaabang siya sa likod ng mga may nakita ko sa mga National Geographic eh, matataas na damo, tapos ayun lion, nakayuko siya doon. Tapos pag may prey na siyang nakita, predator yan eh, di ba? Pag may dumaan na ibon or any small animal na mas malaki sila, na hindi aware yung ang prey na to, na there is a predator, a lion hiding beneath the grass or behind bigla siyang sasakmal, tatalon. So ganun din ang enemy. So we should be really careful at parang literally na maging mapagmatsyag tayo. So paano ba tayo magiging cautious din? Paano tayo magiging aware about the enemy na anytime pwede niya tayong atakihin? Kailan nangyayari to pala? So let us study this verse. So this verse is a warning. It tells us that we have a real enemy, the devil. He is searching for someone vulnerable to attack. So ang enemy po, hindi naman po niya inaatake yung mga malalakas na. Mostly, lahat naman tayo is vulnerable, lahat tayo is prone sa enemy. Pero mas inaatake po niya yung mga weak. Lalo na pag dumating yung time na nanghina yung faith mo, nawalan ka ng tiwala kay Lord, naging complacent ka, naging relax ka na, hindi ka na nagbabasa ng Bible, hindi ka na umaattend ng church, you started to drift away from God or to disconnect from God. Doon siya umaatake. Parang when you put your guard down, sa mga idle moments natin pag mag-isa tayo, ganyan, ina-attack talaga niya una yung ating mind, 'di ba? Minsan nagfi-feed siya ng mga lies about God, dinidistort niya yung character ni God, kung ano yung tingin natin kay God. Bumubulong siya ng lies. So bini-brainwash niya minsan 'di ba? Ay, hindi mabuti ang Diyos sa iyo, hindi ka mahal ng Diyos, ganyan. Kasi bakit mo pinagdadaanan 'yan? Bakit hindi mo pa mapagtagumpayan? Bakit ang dami mong problema? Yung mga ganun ba? So, we are called to be alert and sober-minded, di ba? Alert means watchful and sober-minded is self-controlled. So, the image of a roaring lion, it shows danger, aggression, and intention to destroy. So, ang enemy is really a destroyer. Di ba sinabi po ni Jesus sa John 10 verse 10, the thief comes, which is the devil, the adversary. Adversary is enemy. The thief comes only to kill, to steal, kill and destroy, 'di ba? Pero si Jesus, he has come to give us life and have it to the full. So what is the application of this passage? So in our daily lives, it means na we should not live carelessly or spiritually asleep.
Kasi ang labanan po ngayon is spiritual talaga. Pag mahina ang spiritual mo, talagang matatalo ka. We need to guard our thoughts, emotions, and decisions. Yan. Importante yan. Yung perspective mo, how you see life through God's lens, not on your own perspective. Kasi pag tiningnan mo siya, base sa pagkakaunawa mo o sa perspective mo, talagang marami kang, parang puro negative yung maiisip natin. Pero pagka tiningnan na natin sa viewpoint ni God, yung situation natin, kahit gaano kahirap, we will always understand that the Lord the Lord allows things to happen in our lives all for his 'di ba? Lahat 'yun ay may purpose siya. God makes all things work together for good. And also, temptations, doubts, fear, and discouragement can be ways the enemy attacks. So, paano siya actually guys, brethren, the enemy doesn't attack you na literal na attack talaga na physical, pero yung ina-attack niya sa atin yung ating mind talaga. Doon nagsisimula 'yon. 'Di ba? Kung ano yung nagfi-feed nga siya, yung sinabi ko nga kanina. Nagfi-feed siya ng kung ano-ano, doubts, fears, anxiety, lies about God also. Yan. Mga takot, mga temptation. So doon siya talaga umaatake. Or example, whenever we feel weak, stressed, or emotional, ano ba yung naging response natin? Diba, pagka nagreklamo na tayo, nananalo siya every time na we fail sa ating responses. Kung nakasakit tayo ng kapwa natin, nakapagsalita tayo na di maganda, may nagawa tayong mali na hindi labag sa kalooban ng Diyos, or may mga decisions tayo na hindi align kay God, ganyan. Dahil nag-decide tayo out of emotions, ganon. So, we need to be more prayerful, not careless. Kaya nga sabi, be watchful, be sober, be vigilant. Yan, when negative thoughts come, we should not entertain them immediately. Pero mahirap kasi ito eh. Ako actually, guilty ako dyan. Kasi negative, minsan talaga overthinker ako. So, pero yun, hindi natin namamalayan na nananalo ang kaaway whenever we allow ourselves to dwell on negative thoughts, on problems na talagang ikukonsume mo yung isip mo sa mga bagay na hindi mo control. Talagang magbabad na lang tayo sa word ni God, 'di ba? Kaysa sa mag-isip tayo doon, wala namang mangyayari pag nag-overthink tayo, 'di ba? Kapag nag-dwell tayo sa mga bagay na mga negative things, kasi may stress lang talaga tayo kasi marami talagang problema dito sa mundo, and hindi matatapos yan as long as we are here. So we should stay rooted in God's word to stay strong. So what are the things that we must do para maging alert? Being alert today could also mean praying before reacting. Yan. Parang yung alam niyo yung quote na think before you click. So marami sa atin na we react immediately instead of pausing muna or praying about it. May tayo, sadyang padalos-dalos, 'di ba? Pag emotional tayo masyado, pag galit ka. Kaya nga sinasabi na huwag ka daw mag-decide kapag emotionally on high ka. Kung galit ka, kung masaya ka, malungkot ka, huwag ka magde-decide kasi nag-decide ka lang based on yung nararamdaman mo. Ayoko na makipaghiwalay na. Kunyari sa mag-asawa, nag-away, sobrang galit na galit, may nagawang kasalanan yung isa. Syempre, tendency mo, may masakit kang masasabi and makipaghiwalay ka, ganyan, magdedesisyon sila maghiwalay na, ganyan. Tapos at the end, pag humupa na yung, kasi ang emotions natin, bumabalik sa normal yan eh. Humuhupa, nagsasubside. Pag nagsasubside, naku, bakit ko ba nasabi to? Hindi na natin matitake back. Lalo na yung mga words na nasasabi nating masakit sa kapwa natin. So, yun talaga yung mahirap kasi nakapagbitaw ka na ng salita, hindi mo na mababawi. Kasi galit ka, emotional ka. Ayan, avoiding situations that lead to sin. Ayan, mga compromises. Alam naman, kunyari, sa mga may asawa ka, pero nakikipag-chat ka pa sa iba, yung mga ganon. Alam mong mali, pero ginagawa. Yung mga ganon, yung mga example lang, ganyan. And last is staying connected to God daily. So, I'm encouraging you always na no matter what you are doing o kahit gaano ka man ka-busy, lagi kang maglaan ng time para sa Panginoon. Kasi pag nakipag-connect ka muna kay God at to start your day with God, talaga malaking bagay na prevent talaga yung malaking bagay kasi nagkakaroon ka agad ng peace, 'di ba? Whatever happens na He is in control of the situation and He is always with us.